Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, halina't dumulog sa banalapag ng ating Panginoon. Kayo rin atin na masisimulan ng ating banal na triduo sa karangalan ng kauna-unang Pilipinong Santo si San Lorenzo de Manila. At upang tayo maging marapat pakibahagi sa ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinakda mo ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkulob mo sa pagtalima namin sa mga ito, kami pagindapati mo sumapit sa buhay na walang katapusan, sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos, simula ng aklat ni Esdras. Nang unang taon ng pamamahala ni Haring Cyrilo sa Persya, nilukuban siya ng Espiritu ng Panginoon. Nangyari ito upang matupad ang kanyang salita sa pamamagitan ni Propeta Jeremias. Kaya si Haring Ciro ay sumulat ng ganito: Niloob ng Panginoon ng Diyos ng kalangitan na masakop ko ang lahat ng bansa sa daigdig. At sinabi niya sa akin, ipagtayo ko siya ng isang templo sa Jerusalem, sa Huda. Kaya pinahihintulutan ko ang lahat ng Israelita na magpunta sa Jerusalem, ang bayan ng kanilang Diyos, upang itayong muli ang bahay ng Panginoon. Pagpalain nawa sila ng Diyos, lahat ng mamamayan sa lugar na may ng Israelita ay tutulong sa kanila.
Bigyan sila ng mga pilak, ginto, at iba pang kailangan tulad ng mga hayop at mamahaling kasangkapan, bukod sa kusang handog para sa templo ng Panginoon. Tumugon naman sa panawagang iyon ang mga puno ng sambayanan ng mga lipi ni Huda at Benjamin, ang mga saserdote at mga kaloob upang tumulong muli sa pagtatayo ng templo sa Jerusalem. At sila'y tinulungan ng mga mamamayan sa lupaing tinitirhan nila. Binigyan sila ng pilak at ginto. Binigyan din sila ng hayop at mamahaling kasangkapan bukod sa kusang handog nila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Siyon ay ibalik. Ang nangyari kasaysayay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila. Anong rikit? Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa. Kaya naman kami ngayon, kagalakay di kawasa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Kung paanong inuulan yaong mga tuyong batis, sa sariling bayan namin, kami poon ay ibalik. Silang nagbubukid na nagtatanim ng may luha. Bayan mo na ng aning masasaya't natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Yaong mga nagsihayong dalay binhit na nanangis, ay aawit na may galak, dalay ani pagbalik. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakluban ng banga o ilalagay kaya sa ilalim ng higaan. Sa halip, inilalagay ito sa talagang patungan upang makita ng mga pumapasok ang liwanag. Walang natatago na di malalantad at walang lihim na di malalaman at mabubunyag. Kaya pagbutihan ninyo ang inyong pakikinig, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala ay aalisin pati ang inaakala niyang nasa kaniya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Isa sa magagandang struktura, kadalasan po sa mga simbahan, ay tinatawag natin mga stained glass window. Stained glass window. At kadalasan po yung mga stained glass window ay naglalarawan ng imahen ng mga banal ng Panginoon, na Mahal na Birheng Maria, at yung din ng mga iba't ibang mga santo at santa ng simbahan.
Minsan po ay merong mag-ina na pumasok sa simbahan. Nagdasal sila, matapos iyon, nagtanong yung bata sa ina. Tinanong niya, nakita niya kasi yung mga stained glass window ng simbahang pinasok nila. Tinanong yung bata, nagtanong yung bata, at ang tanong, sino daw yung mga tao na nasa bintana? Sino daw yung mga tao na nasa bintana? Ang sagot ng ina, anak, sila yung mga santo at santa. Meron din dyan ang imahe na mahal na Birheng Maria. So, nung sinagutin nung ina, nasabi na lang nung bata, out of nowhere, ang mga santo at santa pala ay yung mga hinayaang tumagos ang liwanag sa kanilang pagkatao. Ang liwanag ng Panginoon sa kanilang pagkatao. Mga kapatid, ang ating mga pagbasa ay halimbawa kung paanong nagliliwanag at inililiwanagan ng Diyos ang mga tao. Sa ating pong unang pagbasa mula po sa aklat ni Esdras ay ating natunghayan dito ang pagbibigay inspirasyon at pagliliwanag ng Diyos sa kaisipan at puso ni Haring Ciro ng Persya. Si Haring Ciro po ay pagano, hentil. Malamang hindi niya kilala ang Diyos ng Israel. Pero sa pamamagitan niya ay napalaya ang mga Israelita at nabigyan ng pagkakataon na makauwi sila sa kanyang sariling bayan. Tandaan natin mga Israelita na sa pagkakatapo noon sa pagiging alipin sa Babylonia at itong kaharian ng Persya ay unti-unti lumalakas. Unti-unti ay lumalakas ang kanilang, sabihin natin yung kapangyarihan. Nga maski ang Babylonia, hindi sila kaya. Kaya ito yung napakinggan natin sa ating unang pagbasa, na liwanagan ang puso't isipan ni Haring Ciro ng Persya kung kaya siya naging instrumento upang ang mga Israelita ay makauwi sa Jerusalem at doon ay simulan nilang buuin hindi lamang ang kanilang templo, kundi ang kanilang sariling mga buhay. Ngayon, sa Ebanghelyo na ating natunghayan, muli isang aral ang ibinibigay sa atin ng Panginoon tungkol sa ilawan. At tayo po'y pamilyar sa salitang ito ng Panginoon na walang tao nagsisindi ng ilawan at inilalagay sa ilalim ng banga o sa ilalim ng higaan. Sa halip ito'y inilalagay sa tamang patungan nang sa gayon ay maliwanagan ng lahat ng mga dumaraan. Mga kapatid, lahat tayo ay, sabihin natin, naliwanagan na ng Panginoon. Naliwanagan na ng Panginoon nung tayo ay bininyagan, tinanggap natin liwanag ng pananampalataya. Ang sa atin na lamang ay kung paano natin patuloy na pagniningasin, paliliwanagin ang liwanag na ito na tinanggap natin mula sa ating Panginoon. At ang pinakasimpleng pamamaraan dito ay ang gawang kabutihan. Ang gawang kabutihan. Sabi ng isa naming spiritual director sa seminaryo, huwag yung hahayaan na lilipas ang bawat araw na wala tayong nagagawang kabutihan kahit kanino. Huwag nating hahayaang lumipas ang bawat araw na wala tayong nagagawang kabutihan kahit kanino. Alam niyo yung paggawa ng kabutihan na hindi naman yung paghihintay. O ito, gagawa ko ito ng kabutihan. O mapapansin niyo, bigla na lamang dumarating ito. Yung pagkakataon na maaaring makagawa tayo ng kabutihan. Dahil ang gawang kabutihan ay hindi ito nagmumula sa ating kundi ito nagmumula sa Diyos.
Kumbaga ito'y kusa na lamang na nangyayari sa atin. Kaya hindi natin pwedeng pagplanuhan na itong gagawin ko kabutihan sa araw na ito. Kasi maring maging ganyan ang pananaw natin sa buhay na sa araw na ito, ililista ko ito yung mga gagawin kong kabutihan. Pero minsan, hindi natin napapasin, kusa itong lumalabas. Kusa natin itong nagagawa. Halimbawa, may mga nakasalubong tayo diyan. Parang nagbigay na ako ng idea. Meron tayong makasalubong diyan. Madalas yung nakasalubong natin, di ba natin binabati, di ba natin giningitian. Pero bigla na lamang, di mo mainisip, nung makasalubong mo siya, ginitian mo siya, nagtanguan kayo. Yun na. Hindi pinaplano. Hindi nililista. Kundi ito'y kusang nangyayari. Ito ay kusang nangyayari. Minsan nga sa mga unexpected moments pa ito nangyayari. Sa ganung pamamaraan, magpasalamat tayo sa Diyos dahil binigyan niya tayo ng pagkakataon na sa araw na dumating, sa araw na lumipas, ay nagliwanag sa ating isip at puso, sa ating pagkatao, ang ating pananampalataya, ang aral ng ating Panginoon. Hayaan nating lalong tumagos ang liwanag ng ating Panginoon sa ating pagkatao sa pamamagitan ng mga gawang kabutihan. Amen. Manalangin tayo sa Diyos Ama upang magdulot sa lahat ng pag-asa at kapayapaan ang liwanag ng Kanyang anak na si Jesus. Ating itutugon, luwalhatiin ka nawa ng aming buhay, O Panginoon. Luwalhatian ka nawa ng aming buhay, O Panginoon. Ang bayan ng Diyos na may maging isang tulad ng dakilang ilaw na nagliliwanag sa kadiliman sa pamagitan ng kanilang pagtatatag ng higit sa mabuting daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Luwalhatian ka nawa ng aming buhay, O Panginoon. Ang mga pinuno ng mga bansa naway makapagdala ng sinag ng pag-asa sa mga nagdurusa sa pamagitan ng pagbibigay ng katarungan sa mga inaapi at dangal sa bawat tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Luwalhatian ka nawa ng aming buhay, O Panginoon. Ang mga magulang naway maging tulad ng liwanag sa pagtulugtog ng bundok na gumagabay sa kanilang mga anak sa pag-ibig ng Diyos sa pamagitan ng kanilang huwarang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Luwalhatian ka nawa ng aming buhay, O Panginoon. Ang mga may sakit, ang mga nalulumbay, at mga may pusong sawi, naway matagpuan ang liwanag ni Kristo sa gitna ng kanilang pagdurusa. Manalangin tayo sa Panginoon. Luwalhatian ka nawa ng aming buhay, O Panginoon. Ang mga tapat na yumao, naway tumanggap ng walang hanggang liwanag, kagalihan at kapangyarihan. Manalangin tayo sa Panginoon. Luwalhatian ka nawa ng aming buhay, O Panginoon.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos sa Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong kalugdan ang mga alay na iyong sambayanan upang ipinahayag namin na may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Lubang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa Sansinukob, kahit pinabuti niyang siya ipanganak ng bireng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labid ng ibing kamatayan, kami inagaw na namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay, upang kaugnamin namin sa iyo huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para hayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat o tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo
ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ni Dennis sa aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sa patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging dapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwan nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin man nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Maria sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan, at ilayos lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you. Na Alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa mo sa Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya nagali sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay patuloy mong kaawaan at tulungan upang aming tinanggap ay sanawang umiral sa pamumuhay namin sa araw-araw. Bunga na yung pagtubos sa aming pinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ngayon po ay gaganapin natin ang paghahandog ng bulaklak para kay Santa Teresa ng Niño Jesus. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain tayong lahat ng mabuti't mapagmahal na Diyos sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ng pagdiriwan ng banal na misa, humahit tayo taglayang kapayapaan pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon.